May kaibigan tayo na ang turing natin ay parang isang tunay na kapatid. At minsan ay meron din tayong kaibigan na lihim nating minamahal. Pagmamahal na hindi natin masabi sa kanila dahil sa pagkakaibigan na gusto nating ingatan. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang ipaubaya sa kaibigan mo ang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, masarap magkaroon ng kaibigan lalo na kung may espesyal siya na puwang sa puso mo. Ayon nga lang ay hindi lahat ng puwang na yon ay pwedeng mapunan lalo na kung may iniingatan kang tiwala at pangako mula sa ibang tao. Magandang tanghali Papa Dudut at sa mga kabarangay na kagaya ko. Ay walang pinapalampas na araw pagdating sa inyong programa na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kevin, 29 years old, nakatira sa Makati at nagtatrabaho sa Industrial Corporation. Papa Dudut, nagkakilala kami ng best friend kong si Maya noong nasa elementary pa lamang kaming dalawa. Transfer siya noong nasa grade 2 pa lamang kami. At isang maliit na pantasa ang naging dahilan para magsimula ang pagiging magkaibigan namin. Magkatabi kami ng upuan at habang nagsusulat kami sa kanya-kanya naming papel ay naputol ang lapis na ginagamit niya. Mabuti na lamang at may dala akong pantasa noon kaya nagawa kong tasahan ang lapis niya. Nagpasalamat siya sa akin at mula noon ay naging malapit na kaming magkaibigan. Papa Dudut, ang friendship na yon ay nadala namin hanggang sa magkolehiyo. Palagi pa rin kaming magkasama lalo na at nasa isang university lamang kami. At dahil doon ay hindi ko na napigilan ang puso ko na mahalin siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sabihin yon sa kanya kasi natatakot ako na masira ang magandang samahan namin na nasimulan namin ng ilang taon, Papa Dudut. Sa kantin? Hindi naman masyado. Akala ko hindi na kita abutan kasi grabe mag-extend ng klase yung professor sa last subject namin. Ilalabas ko na tong baong kong pagkain kasi nagugutom na rin ako. Pareho pala tayo. Nag-extend din yung professor namin kanina. Kaya late na rin ako nakapag-lunch break. Ang sipag nilang magklase ngayon ah. Anong meron? Malapit na kasi ang evaluation ng mga estudyante para sa mga professor. Iniiwasan lang din siguro nila na makatanggap ng negative feedback mula sa atin. Sus, meron naman kasi talagang tamad magturo sa kanila. Tapos kung kailan malapit na yung evaluation, saka naman magpapakitang gilas. Bakit ba parang init ng ulo mo ngayon, Maya? Kasi nagpa-surprise quiz pa kanina yung professor namin. Ang baba lang tuloy nung nakuha kong score. Kaya naman pala. Eto, pampawala ng bad vibes mo. Oh. Ano yan? Siyempre, ang paborito. Pinadagdagan talaga ni Mama yan kasi alam niya na paborito mo yan. Bakit sabi kay tita thank you? Mapaparami na naman ang kain ko nito. Sira na naman tuloy ang diet ko. Bakit ba kasi nagda-diet ka pa? Ang taba-taba ako na kaya. Kailangan ko na magbawas ng timbang ko, Kevin. Kahit naman gaano kakataba, sobrang ganda mo pa rin sa paningin ko. Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko, kumain na tayo kasi may klase ka pa mamaya, di ba? Oo, pero hapon pa naman yun. Uy, kainin ko na tong nilupak ah. Sige lang, para sa'yo naman talaga yan eh. Pinsan? Uy, ikaw nga yan, Kevin! Liam, anong ginagawa mo dito sa university? Dito na ako mag-aaral kasi may bagong business si Papa dito. Kaya ayun, kasama kami ni Mama at ng mga kapatid ko na lumipat dito sa Manila. Ganun ba? Mabuti naman kasi magkakasama na ulit tayo. Tagal din nating hindi nagkita. Oo nga eh, ilang taon din yun. Minsan lang din kasi kami magbakasyon dito noon. Kami rin naman ang parents ko. Hindi na halos makauwi ng probinsya. Huling kita pa yata natin. Summer vacation pagkatapos ng second year high school eh. Oo, tama ka, mga ganun nga.
Tapos hindi ka na ulit bumalik sa Ilocos. Sino pala yung kasama mo? Girlfriend mo? Ay nako, hindi ako girlfriend ni Kevin. Hindi ko siya girlfriend. Si Maya yan, best friend ko. Maya, si Liam, pinsan ko. Nice to meet you, Liam. Sorry, ngumunguya pa ako ng konti. Gutom na kasi ako eh. Ayos lang. Maganda ka pa rin naman kahit may ketchup ka sa gilid ng labi mo. Hala, talaga ba? Ano ba yan? Nakakahiya naman. Nakita mo pa? Okay lang. Ang cute mo nga eh. Ay, eto oh, tissue. Sa'yo na to. Thank you, Liam. Papa Dudut, nasa high school na kami ni Maya nang maramdaman ko na may gusto na ako sa kanya na higit pa sa isang kaibigan. Aamin na ako dapat noon, kaya nga lang ay namatay naman ang isa niyang kapatid dahil sa sakit nito sa baga. Kaya naman ang sabi ko noon ay hindi pa yun ang oras para sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas nga ang mga taon ay nakontento na lamang ako na isang kaibigan lamang na babae. Kaibigan lang ng babaeng mahal ko. Pero siguro nga ay may pangyayari talaga na bigla na lamang gigising sa mga sarili natin. At ipaparealize sa atin ang mga bagay na dapat ay matagal na nating ginawa. Ang umamin tayo sa tunay nating espesyal na nararamdaman para sa isang tao. Papadudod si Liam ang pinaka-close ko sa mga pinsang ko noong mga bata pa lamang kami. Kapag kasi nagbabakasyon kami ng pamilya ko sa Ilocos ay doon kami sa bahay nila tumutuloy. Si Liam naman ay bihira lamang pumunta ng Maynila noon, kaya yon ang unang beses na nakilala niya si Maya. At sa mga tingin pa lamang na ginawa ng pinsan ko kay Maya ay alam ko na tinamaan na kaagad siya sa best friend ko. Wala namang kasing lalaki ang hindi magkakagusto kay Maya. Bukod sa maganda na malambing pa siyang magsalita kaya hindi na ako nagulat nang magpatulong sa akin si Liam na pormahan si Maya. At kahit nagsiselos ako ng mga oras na yon ay tinulungan ko pa rin ang pinsang ko na mapalapit kay Maya, Papa Dudut. At hindi nagtagal ay niligawan na nga ito ni Liam. Ako talaga naging tulay para mas makilala nila ang isa't isa. Naging tulay din ako para mahulog ang loob ni Maya kay Liam. Ginawa ko ang lahat ng paraan para mapasagot ni Liam ang best friend ko. At hindi ako nabigo dahil dumating ang araw na sinagot na rin ni Maya ang pinsang kong si Liam, Papa Dudut. Hi Maya. Oh, bakit ka nandito? Dinadalaw lang kita. Bakit mo naman ako dinadalaw? Wala naman akong sakit. Baka lang kasi naiinip ka na dito sa bahay nyo. Tapos gusto mo na lumabas muna tayo para mag-food trip. Kaya naisip ko na puntahan ka ngayon. Ayoko mag-food trip. Wala ako sa mood kaya umalis ka na lang. Uy, teka! Wag mo muna ako pagsara ng pinto. Kevin, alam ko naman na pinapunta ka lang ng manlolokong pinsan mo dito sa bahay namin kasi ayoko siyang kausapin. Kaya umalis ka na. Kasi wala kang mapapala sa pagpunta mo dito. Maya, hindi naman kasi manloloko si Liam. At siya pa talaga ang kakampihan mo? Di ba best friend mo ako? Kaya dapat nasa panig kita at wala sa kanya. Wala naman akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ang sabihin mo, nagiging unfair ka lang sa akin. Mas kinakampihan mo yung si Liam kasi pinsan mo siya. Ikaw ang nagiging unfair kasi hindi mo man lang pinakinggan ang explanation ni Liam. Hindi mo pa naman alam ang totoong dahilan kung bakit may kasama siyang babae nung gabi na pinuntahan mo siya sa pinagtatrabahuan niya. Bakit ko pa papakinggan ang explanation niya? Kitang-kita ko naman yung panloloko niya sa akin. Nakayakap siya dun sa babae nung makita ko sila malapit sa pinagtatrabahuan niya. Dun pa talaga nila napili na magharutan Hindi man lang sila pumunta sa tagong lugar para hindi ko agad sila nahuli. Maya, mali ka kasi sa iniisip mo. Nakayakap yung babaeng katrabaho ni Liam sa kanya kasi sinaktan siya ng ex-boyfriend niya na sumugod sa kanila. Nakita kasi ni Liam na sinampal nung lalaki yung katrabaho niyang babae. Kaya sumugod siya para ipagtanggol yung babae. Ha?
Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, di ako nagsisinungaling. Nasapak pa nga ng 2 beses si Liam bago umalis yung lalaki. Kung titingnan mo lang ulit siya ngayon, meron siyang malaking pasasaka ng pisngi niya. Hindi mo siguro yun kaagad napansin kasi nga nagalit ka kaagad sa kanya. Baka naman pinagtatakpan mo lang yung pinsan mo ha, Kevin? Nag-effort ka pa talagang gumawa ng kwento para lang sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Kaibigan kita. Siyempre, hindi ko naman ipagpapalit ang ilang taon na friendship natin para lang gumawa ako ng pekeng kwento. Maya, nagsasabi ako ng totoo. Bakit kasi hindi mo na lang muna kausapin si Liam? Para makita mo ang pasa sa pisngi niya. Yun ang katibayan na hindi kanya niloloko. Pinagtanggol niya lang talaga yung katrabaho niyang babae mula sa pananakit ng ex-boyfriend niya. Ha? Kasi naman, akala ko may relasyon talaga silang dalawa ng babae na yun eh. Hindi yun mangyayari kasi kilala ko ang pinsan ko. Alam ko kung gaano kanya kamahal, kaya hindi kanya magagawang lokohin. Ay, nagigilty na tuloy ako. Nasaan ba si Liam ngayon? Pupuntahan ko siya para makapag-usap na kaming dalawa. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ako na ang tatawag sa kanya. Ayun lang siya sa may gate niyo. Oh. Pinsan, halika na dito. Kakausapin ka na ni Maya. Bilisan mo bago pa magbago ang isip niya. Papadudot mula nang magkaroon ng relasyon si Liam at Maya ay pinag-aralan ko nang kalimutan anumang nararamdaman kong espesyal para sa best friend ko. Pero kagaya nga ng sabi nila ay hindi madaling turuan ng puso dahil hindi ko rin yon nagawa lalo na at palagi nila akong kasama. Kahit nga nang makapagtapos kami ng pag-aaral ay magkakasama pa rin kaming tatlo. At sa tuwing nagkakaroon sila ng pagtatalo, ako ang gumagawa ng paraan para magkaayos silang dalawa. Literal na naging tulay nila ako sa simula at pagtibay ng kanilang relasyon. Hindi ko kasi matiis na nakikitang umiiyak si Maya ng dahil kay Liam. At hindi ko rin naman matanggihan kapag humihingi ng pabor sa akin ng pinsan ko. Kaya naman kesa tumagal pa ang pag-aaway nila ay ako na mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano sila magkakabati. Pwedeng gagawang ko ng tula si Maya at sasabihin ko na si Liam ang nagsulat. O kaya naman ay papayuhan ko si Liam na intindihin si Maya sa tuwing mainit ang ulo nito. At kung ano-ano pang mga paraan para lamang magkabati na silang dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tingin ko na may bahagi sa sarili ko na nasasaktan pa rin noon. Dahil nananatili akong nakatali sa relasyon ng 2 taong importante sa buhay ko. Kaya nga noong umpisa talaga ay sinubukan ko ng umiwas sa kanila. Sinabi ko na palagi lamang akong busy sa ibang bagay kaya hindi ko na sila nasasamahan. Pero hindi ko rin kasi sila matiis, lalo na kapag sabay silang nangungulit sa akin na sumama ako sa mga lakad nila. Hindi ko matiis ang best friend kong si Maya. Kaya naman papadudot literal na naging third wheel talaga ako sa mga date ni na Maya at Liam. Nakakainis at nakakainggit nung umpisa pero syempre masaya ako para sa kanilang dalawa dahil nakita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kahit may mga oras na nagtatalo sila tungkol sa maliliit na bagay, wala naman ni isa sa kanila ang bumibitaw. Lalo na at kasama nila ako na tumutulong na tumibay pa ang relasyon nila. Naisip ko na nga siguro na instrumento lang talaga ako sa love story nilang dalawa. Nandun lamang ako papadudot para pagtibayin pa
ang relasyon nila. Pinsan, thank you sa pagtulong sa akin sa pag-prepare para sa anniversary namin ni Maya. Wala yun, pinsan. Alam mo naman na basta para sa inyo, handa akong tumulong. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, sigurado mahihirapan talaga ako sa pag-ayos ng sorpresa ko para kay Maya dito sa bahay nila. Medyo mahirap nga siya libangin kanina kasi gusto na talaga niyang umuwi. Nagdahilan na lang ako na hindi ko pa makita sa bookstore yung hinahanap ko. Kasi nag-text ka na wala pa yung malaking cake na in-order mo. Grabe talaga yun. Nakauwi na ang parents at mga kapatid ni Maya dito sa bahay nila pero hindi pa rin nade-deliver yung cake. Mabuti na lang dumating din bago kayo dumating ni Maya kanina. Ayos lang kasi sobrang natuwa naman si Maya nang makita niya yung cake. Favorite flavor niya rin kasi talaga yung mango cake na in-order mo. At hindi ko malalaman na paborito niya yun kung hindi dahil sa'yo. Mabilis lang naman basahin ang ugali at mga paborito ni Maya. Transparent siyang tao. Minsan, kailangan mo lang talagang makinig ng mabuti sa sinasabi niya para mas makilala mo siya. Pero alam mo pinsan, buti na lang talaga. Sabay ang anniversary niyo at birthday ni Maya. Hindi na ako nahihirapan na mag-isip ng regalong ibibigay para sa kanya. Ay, speaking of regalo, gustong gusto niya yung binigay mo na electronic keyboard. Halos maiyak nga siya kanina nung buksan niya yung regalo mo, pinsan eh. Matagal niya na rin kasing gustong bumili noon. Nangihinayang lang siya kasi yung brand na gusto niyang bilhin may kamahalan. Kaya yun na lang ang niregalo ko para sa kanya. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo. Bakit naman? Wala lang. Halos lahat yata kasi ng tungkol kay Maya natatandaan mo. Ganun talaga. Ang tagal na rin naming magkaibigan kaya kilala ko na talaga siya. Pinsan, thank you talaga. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat. Ang laki rin naman ng effort na ginawa mo para sa surprise celebration na to. Kaya hindi mo ako kailangan na pasalamatan. Hindi lang naman para sa birthday celebration na to. Salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko napasagot si Maya. At baka hindi rin tumagal ng ilang taon ang relasyon naming dalawa. Liam, ikaw pa rin ang gumawa ng paraan para tumagal kayo ni Maya. Naging maingat ka sa relasyon yung dalawa at nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Kaya hindi ako nagsisisi na tinulungan kitang mapasagot siya noon. Basta pinsan, tuparin mo yung pangako mo na kahit kailan hindi mo sasaktan ng best friend ko. Oo naman pinsan. Kasi sa totoo lang, si Maya na yung babae na gusto kong makasama habang buhay eh. Kaya makakaasa ka na tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Salamat pinsan. Parang ang seryoso ng pinag-uusapan nyo Sali naman ako. Hindi pwede babe. For the boys tong usapan na to eh. Ang daya niya naman. Baka mamaya chicks na yan Oo, tama ka babe. Chicks ni Kevin. OMG! May girlfriend ka na, Kevin? Loko ka talaga Liam. Huwag kang magpapaniwala dito sa boyfriend mo. Wala pa akong girlfriend Maya. Wala pa akong time para dun. O sige na, maiwan ko muna kayo dito sa garden. Papasok muna ako sa loob. Gusto kong kumain ng buko pandan. Papadudot isa sa mga dahilan kung bakit nag-decide akong manatili bilang best friend ni Maya kahit nasasaktan at nagsiselos ako ay yung gusto kong makasigurado na magiging masaya siya sa piling ni Liam. Na hindi siya sasaktan ng pinsan ko. Gusto kong makasigurado na nasa tamang tao ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya yon ang naging pasimpleng paraan ko para makasigurado na makakamit niya ang kaligayahan niya. Bago manligaw noon si Liam kay Maya ay tinanong niya ako kung may gusto ba ako sa best friend ko, Papa Dudut. Nag-deny ako kasi nga alam ko na may gusto rin siya. Nangako naman siya sa akin na hindi niya sasaktan si Maya. Kaya naman nagpaubaya na ako sa kanya. Isang pagpapaubaya na hindi ko pinagsisihan dahil saksi ako kung gaano kamahal ni Liam si Maya. Ni minsan ay hindi nagloko ang pinsan ko at lagi rin itong gusto na sinosorpresa si Maya. Nag-search pa siya sa internet kung saan sila pwedeng pumunta o mamasyal. Dahil palagi niya raw gustong gumagawa ng mga bago at masayang alaala kasama ang babaeng mahal niya
Papa Dudut. Pinsan, eto pa oh. Chicharong bulaklak at sisig. Pampulutan natin. Grabe naman pinsan. Putok-batok talaga mga pulutan natin ah. Minsan lang naman, kaya hayaan mo na. Sakto kasi marami-rami pa tong mga bote ng alak natin dito. Buti na lang pala. Wala akong pasok bukas sa trabaho. Pwede ako magpakalasing buong gabi. Sinadya ko talaga na magaya ngayong Biyernes ng gabi. Kasi nabanggit mo nga na Sabado at Linggo ang off mo sa trabaho. Salamat insan ha. Kasi pumayag ka na samahan akong uminom ngayon. Ang tagal na rin kasing hindi nakakatok ang bahay alak ko. Kaya timing lang ang pagyaya mo sa akin ngayon. The best ka talaga pinsan. Sakto nga rin kasi nasa out of town seminar si Maya hanggang Linggo. Hindi niya ako papagalitan kahit buong gabi tayo uminom. Pero sa bagay, hindi rin naman talaga magagalit yun kapag nalaman niya na ikaw ang kasama ko magpakalasing. Alam niya kasi na hindi ako malakas uminom. Kaya makokontrol ko rin ang pag-inom mo. Ang sabihin mo, malaki lang talaga ang tiwala sa'yo ng girlfriend ko. Kulang na nga lang, ikaw na syutain niya eh. Alam mo naman na hindi kami talo ni Maya. Hanggang mag-best friend lang talaga kami. Kaya nga ang swerte ko kasi hindi ka nagkagusto sa kanya. Kung nagkataon, hindi ko sana siya girlfriend ngayon. Sa totoo lang insan, sobrang mahal ko na yung best friend mo eh. Corny na akong corny pero parang hindi na ako mabubuhay nang wala siya. Kung pwede nga lang, pakasalan ko na siya bukas eh. Bakit ba hindi? Madali na lang namang magpakasal ngayon kung gugustuhin nyo. Lalo na kung gusto mo na talaga siyang mapangasawa. Sa nakikita ko sa inyo ni Maya, sigurado naman ako na mahal nyo talaga ang isa't isa. Kaya kahit anong tulong ang kailangan nyo, handa akong ibigay sa inyo. Makasal lang kayong dalawa. Salamat talaga pinsan ha. Paano na lang kami ni Maya kung wala ka? Ano ka ba? Sa inyo lang din naman nakasalalay ang relasyon nyo. Nakaalalay lang ako sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka bumitaw na ang isa sa amin. Alam mo namang napapadalas ang pag-aaway namin itong mga nakaraang buwan. Pero lagi ka nandyan para pagbatiin kami. Salamat talaga pinsan ha. Alam mo pinsan, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Ano bang meron at parang ang drama mo ngayon? Lasing ka na yata eh. Uy, hindi pa. Nagsisimula pa nga lang tayo eh. Ang dami ko lang kasi na-realize nitong mga nakaraang araw. Kasama na nga ron yung pagiging tulay mo para mapasagot ko si Maya. Kaya nga malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat talaga. Naninibago talaga ako sa'yo, Liam. May gusto ka bang sabihin sa akin? Lumabas na kasi yung resulta ng laboratory check-up ko last week. Nalaman ko na may bladder cancer ako. Stage 3 na. Ha? Anong sabi mo? Cancer? May cancer ka? Oo. Liam, seryoso ba yan? Huwag mo naman akong i-good time ng ganyan. Hindi nakakatuwa eh. Kung pwede nga lang sana na isang malaking joke na lang to eh. Sana talaga joke na lang tong sakit ko. Kaya lang hindi eh. May cancer talaga ako, Kevin. At ngayon pa lang, natatakot na ako. Hindi dahil pwede akong mamatay. Kundi dahil ayoko pang maiwan si Maya. Marami pa kaming pangarap eh. Marami pa kaming mga plano sa buhay. At ngayon, hindi ko alam kung magagawa pa naming tuparin yung mga pangarap namin nang dahil dito sa sakit ko. Papa Dudut, pinigilan ko ang sarili ko na maluhan ang malaman ko ang tungkol sa sakit ng pinsang kong si Liam. Alam ko kasi na sa mga oras na yon ay kailangan niya ng taong pwedeng magbigay sa kanya ng lakas ng loob. At dahil sinabi niya na ako ang kauna-unahang sinabihan niya ng tungkol sa sakit niya. Alam ko na sa akin niya gustong kumuha ng lakas ng loob.
Kaya naman binigay ko ang lahat ng mga salita sa kanya noon na alam kong pwedeng makapagpagaan ng bigat na nararamdaman niya kahit na papaano. Hindi ko lang talaga maisip, Papa Dudut, kung bakit sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo ay si Liam pa ang tinamaan ng ganong klase ng sakit. Mabuting tao ang pinsan ko, mabait siyang anak sa mga magulang at kapatid niya at mapagmahal siyang boyfriend kay Maya. Kaya nga naging kampante na ako sa relasyon nilang dalawa. Dahil alam kong hindi masasaktan si Maya ng dahil sa kanya. Hindi deserve ni Liam ang magkasakit ng ganon. Hindi niya deserve ang mahirapan dahil napakabuti niyang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, humingi ng pabor sa akin si Liam na samahan siyang sabihin kay Maya ang tungkol sa sakit niya. Nasa bahay kami noon at nagluto ako para sa kanilang dalawa. Nagtaka pa si Maya kasi wala raw siyang alam na okasyon. Sinabi ko na lamang na may nangyaring maganda sa trabaho ko kaya ako nagluto para sa kanila. Malaki ang ngiti sa mga labi ko habang nakaharap sa kanila ni Liam, pero ang katotohanan ay naiiyak na rin talaga ako. Hanggang sa dumating na nga ang oras na sinabi ni Liam kay Maya ang tungkol sa sakit niya. Papa Dudut, kagaya ng inaasahan ko ay halos mapahagulhol na si Maya nang malaman niya ang katotohanan. Doon na siya niyakap ni Liam at naiyak na rin po ito. Ako naman ay nagpaalam na lalabas lamang para bumili ng maiinom namin. Hinayaan ko silang dalawa na solohin ang mga oras na yon. Habang ako ay lihim na umiiyak na rin dahil sa awa na nararamdaman ko para kay Liam. Nasasaktan ako para sa kanilang dalawa. At pagkatapos nga ng araw na yon, kasama nila ako sa lahat ng therapy at check-up na ginawa para sa pinsan ko, Papa Dudut. Oh, bakit ka umiiyak, babe? Ikaw kasi. Para kasing nagpapaalam ka na sa akin. Ano bang masama dun sa sinabi ko kanina? Ang sabi ko lang naman, huwag mong hahayaan na makulong ang sarili mo sa kalungkutan kapag nawala na ako sa tabi mo. Gusto ko na matutunan mo pa rin buksan ang puso mo. Alam ko na mahirap, pero gawin mo para sa akin. Tama na nga, Liam. Ayoko nang makarinig ng mga ganyang salita mula sa'yo. Babe, huwag ka nang umiyak. Sige ka, papangit ka kapag lalo ka pang umiyak dyan. Nandito pa naman ako, oh. Buhay na buhay. Pwede pa nga tayo mag-loving-loving mamaya eh. Babe naman. Puro kakalukuhan dyan eh. Gusto lang kitang pangitiin. Good morning! Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Sakto, kasi may dala akong sopas dito. Mukhang masarap yan, pinsan ah. Oo, mainit-init pa nga to eh. Tara, kainin natin. Kayo na lang. Kasi busog pa ako. Pupunta na lang muna ako sa kantin para magkape. Ikaw na muna bahala dyan sa pinsan mo, Kevin. Bakit parang pinaiyak mo na naman si Maya? Hindi ko naman siya pinaiyak. Nagkukwentuhan lang kami kanina tapos bigla na lang siyang naiyak. Oh, eto na ang sopas mo. Salamat. Isa pa, alam mo din naman kung gaano kaiyakin yung best friend mo eh. Pero hindi pa rin siya iiyak kung wala kang sinabi sa kanya na hindi siya masasaktan. Pinsan, kahit sa ang anggulo naman nating tingnan, alam natin kung ano yung kahantungan ko ng dahil sa sakit ko na to. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ang sabi naman ng doktor, pwede ka pa rin gumaling, di ba? Oo nga. Pero hindi ko naman hawak ang kapalaran ko eh. Kevin, sasabihin ko na sa iyo ang totoo.
Iba na ang pakiramdam ko ngayon. Gusto pang lumaban ang isip ko pero yung katawan ko, nararamdaman ko na malapit ng sumuko. Liam, huwag ka namang ganyan. Alam ko na malakas ka kaya malalampasan mo to. Magpakatatag ka pa, please. Yun naman ang ginagawa ko ngayon kaya lang ang hirap eh. Ang hirap kasi kahit gaano ko gustong lumaban, yung katawan ko unti-unti na talagang bumibigay. Ayoko pa talagang sumuko pero anong magagawa ko kung hindi ko na talaga kaya? Liam, lumalaban pa kami ni Maya. Lumalaban pa kami ng pamilya mo. Kami ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya huwag ka naman sanang mawala ng pag-asa. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa eh. Siguro medyo nangihinaan lang ako ng loob. At natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako na bigla na lang ako mawala nang hindi man lang nakakapagpaalam ng maayos sa inyong lahat. Kaya bago mangyari yun, hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Alam ko na napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo. Pero Kevin, hindi ba tinupad ko naman ang pangako ko sa'yo? Namamahalin ko ang best friend mo at hindi ko siya sasaktan kahit kailan. Baka sa pagkakataon na to, ikaw naman ang pwedeng mangako sa akin. Kapag nawala na ako, sana mahintay mo si Maya. Sana mahintay mo siya na maging handa ulit para masabi mo na sa kanya. Para masabi mo na sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Ano ba yung sinasabi mo, Liam? Alam ko, Kevin. Hindi ako manhid para hindi mapansin na may espesyal ka na pagtingin para kay Maya. Kaya nga lagi ako nagpapasalamat sa iyo eh. Kasi kahit mahal mo ang best friend mo, pinaubaya mo siya para mapunta siya sa akin. Kaya sana, kapag nawala na ako sa tabi niya, huwag mo siyang hayaan na ikulong niya sa kalungkutan ng buong mundo niya. Ikaw lang ang pwede kong asahan, Kevin. Ikaw lang ang pwedeng maging daan para magawa ni Maya na tanggapin na hindi para sa amin dalawa salitang habang buhay. Papadudot ni minsan ay hindi ko naisip na pwedeng maunang mawala si Lian sa amin. Ang sakit lang kasi at nakita namin kung paano siya naghirap ng dahil sa sakit niya. Pilit po siyang lumalaban noon kahit na nahihirapan na siya. At sa lahat ng oras na nasasaktan siya o nahihirapan ay hindi niya yon pinapakita kay Maya. Mas okay pa sa kanya na makita ang totoong dinadamdam niya kesa kay Maya. Kaya nga nang kausapin niya ako noon na parang nagbibilin at nagpapaalam na siya ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na maluha. Papadudot ang pagpaparaya at pagpapaubaya kay Maya para kay Liam ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan na ginawa ko. Dahil tama ako na pinagkatiwala ko kay Liam ang puso ng babaeng mahal ko. Naging saksi ako kung gaano niya minahal si Maya. At handa akong magparaya para sa habang buhay nilang kasiyahan at pagmamahalan. Ayun nga lang mukhang hindi pa para sa kanila ang habang buhay ng mga panahon na yon. Dahil dumating ang araw na tuluyan na rin kaming iniwanan ni Liam Papadudut. Sinabi ko na nga po na ayoko pang kumain. Bakit kailangan niyo pa po akong dala ng pagkain dito sa kwarto ko, Mama? Anak,
Hindi ka man lang naghapunan kagabi o nag-almusal kaninang umaga. Kailangan mong kumain kahit konti lang. Pero wala nga po akong ganang kumain eh. Sige na, lumabas na po kayo. Pero Maya, Mama, please. Gusto ko muna mapag-isa ngayon. Kakain naman po ako kapag nakaramdam ako ng gutom eh. Pero wag niyo na muna sana po akong kulitin ngayon. okay, lalabas na lang muna ako ng kwarto mo. Pakilabas na lang din po yung tray ng pagkain na yan. Baka po kasi lang gaming pa dito sa loob ng kwarto ko. Sige anak. Kung bakit kasi kailangan mong mawala agad, Liam. Hirap na ako. Ang hirap nang hindi kita nakikita at nakakasama. Ang hirap nang hindi kita nayayakap, Liam. Please, bumalik ka na. Gusto na uli kitang makita. Gusto na uli kitang mayakap. Mama! Di ba sinabi ko na po sa inyo na gusto ko muna mapag-isa? Bakit bumalik na naman po kayo dito sa kwarto ko? Maya, ako to, si Kevin. Anong ginagawa mo dito? Sinabi sa akin ng mama mo na pumasok na raw ako dito kasi baka hindi ka raw sumagot kapag kumatok pa ako. May dala akong pagkain dito. Yung paborito mong nilupak sa Kamaha Blanca. Gusto mo, sabay na natin kainin para… Umalis ka na! Maya, paborito mo to, di ba? Saka kaninang umaga lang to niluto ni mama. Sinarapan niya raw ang paggawa dito para sa'yo. Kaya sigurado ako na magugustuhan mo to. Kasi espesyal to. Ano Saka… bang mahirap intindihin sa salitang gusto ko munang mapag-isa? Bakit ba parang hirap na hirap kayong intindihin ang gusto kong mangyari? Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Bakit? Maya, naiintindihan ka naman namin. Pero sana naman, maintindihan mo na hindi mo kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman mo. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko ngayon? Eh wala ka naman sa sitwasyon ko! Oo nga, pero hindi lang naman ikaw ang nawalan ah. Kami rin. Ako. Alam mo kung gaano ka-importante si Liam para sa akin. Maya, please. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo kasi kahit ako, nahihirapan kapag nakikita kang nagkakaganyan. Nasasaktan din ako kasi ayoko nang nahihirapan ka. Kevin, hindi mo na ako kailangang intindihin pa. Wala na si Liam, kaya wala nang dahilan para mag-alala ka pa sa akin. Palagi akong may dahilan para mag-alala sa'yo. Anong dahilan naman yon? Alam ko naman na ginagawa mo lang to dahil binilin ako sa'yo ni Liam. Kaya tigilan mo na tong ginagawa mo, Kevin. Hindi ko to ginagawa para kay Liam. Ginagawa ko to dahil mahal kita, Maya. Mahal kita. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Oo, mahal kita. Mahal kita. Bilang best friend ko. Kaya ayoko may mangyari na hindi maganda sa'yo. Kaya gusto ko na palagi akong nasa tabi mo. Please, Maya, hayaan mo ako na damayan ka kasi nahihirapan na ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Bilang best friend mo, kahit kailan hindi kita iiwan. Kahit kailan di ko hahayaan na suluin mo ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Papadudot kagaya ni Maya ay hindi rin naging madali sa akin ang pagkawala ni Liam. Ilang taon din kasi na nasanay na akong kasama ko silang dalawa ni Maya. Naalala ko pa noong sinasamahan ko siya sa mga therapy niya at nakikita ko siya na nahihirapan. Napakaraming beses ko nang pinigilan ang sarili ko na maiyak noon. Bago at pagkatapos kasi ng therapy palagi nakangiti ang maputlang mga labi ni Liam. Pilit niyang pinapakita sa akin na kaya niya, kaya bakit magiging dahilan ako para panghinaan siya ng loob. Sinabihan ko rin si Maya noon na palagi niyang tatagan ang loob niya, papadudot, kasi mabuting tao si Liam kaya hindi ito pababayaan ng Diyos.
Pareho po kaming nanalig na malalampasan ni Liam ang napakabigat na pagsubok na yon. Nabigyan kami ng pag-asa noon nang makita namin na lumalakas na si Liam. Sinabi pa ng doktor na maganda raw ang pagtanggap ng katawan ni Liam sa mga gamot na ibinibigay dito. Sana raw ay magtuloy-tuloy na yon para wala na kaming alalahanin pa. Pero pagkalipas lamang ng halos 3 linggo ay bigla namang nanghina ang katawan ni Liam, Papa Dudut. Hindi na siya halos makapagsalita o makakilos. Hanggang sa makomatose na siya at sinabi ng doktor noon na bumigay na raw ang katawan ni Liam at hindi na kinaya pa mga gamot. Hanggang sa tuluyan na nga siyang namaalam sa amin. Namatay siya habang mahimbing ang tulog namin ni Maya sa loob ng kwarto kung nasaan siya. Papa Dudut, ramdam ko na si Maya ang pinaka naapektuhan sa pagkawala ni Liam. Ilang araw din siyang hindi nakapasok sa trabaho at tinatawagan ako ng nanay niya para tulungan na makumbinse si Maya na kumain. Hindi na raw kasi ito masyadong lumalabas ng kwarto at palaging umiiyak doon. Kaya nang puntahan ko siya, ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pati ako ay nawalan din ng isang espesyal na tao sa buhay ko. Hindi niya kailangang suluhin ang sakit na nararamdaman niya kasi lahat kami ay nasasaktan pa rin ng mga oras na yon. At doon na nga siya napahaguluhol na yumakap sa akin habang sinasabi ang lahat ng bigat na nasa dibdib niya. Papa Dudut, mahirap talaga ang proseso ng pagtanggap. Nawala na ang taong mahal natin sa buhay. Pero wala tayong magagawa kung hindi ang umusad. At yun ang ginawa namin ni Maya. Mahigit 3 taon na ang nakakaraan mula nang mawala si Liam at ramdam ko na hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin si Maya. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Alam ko kasi na hindi pa siya handa na buksan ang puso niya para magmahal ulit. Kaya makukontento na lamang muna ako bilang isang kaibigan na pwede niyang sandalan anumang oras. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kevin. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.